Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa ating lahat, especially sa ating mahal na guro. Ako po si Salahuddin M. Batunan. Kami po ay Group 7. Ang aming topic po ay patungkol sa Communication for Journalist Writing a lead, kung saan nakapokus tayo sa writing a lead or pagsusulat ng lead. Okay. Ano nga ba ang kahalagahan ng writing a lead or pagsusulat ng opening paragraph? Writing a lead or lead is a crucial part of journalism as it is the first impression readers will have of a story. A good lead draws the reader in, giving them a clear understanding of the most important aspect of the story in just one or two sentences. Okay, ang pagsulat ng lead ay isang mahalagang bahagi ng journalism or pagpapahayag dahil ito ang unang impresyon ng reader sa isang kwento. Ang lead ay ito yung unang nababasa ng reader doon sa iyong ibinabalita. Mahalaga na makuha mo yung attention ng reader para magkaroon siya ng willing na ipagpapatuloy niya yung kanyang pagbabasa doon sa iyong ibinabalita. Kasi kung dito sa lead mo or opening paragraph mo is hindi maganda yung pagkakagawa mo, is maaaring dahilan ng hindi na ipagpapatuloy ng reader ang kanyang pagbabasa doon sa iyong ibinabalita. Okay, here are some key tips for writing an effective lead. Okay, ito yung mga tips ng pagsusulat ng lead. Number 1, focus on the 5 W's and H. Dapat dito, a strong lead answer the essential question of who, what, when, where, and why, and how. The most important details should be front-load to provide immediate clarity. Ang strong, kapag nagsusulat ka ng lead, is dapat alam mo yung mga essential question na gaya ng who, what, when, where, and why, and how. Dapat doon sa yung ginawang lead is kumbaga masasagot mo yung mga katanungan na iyan. Kumbaga kahit na hindi ka natatanungin ng reader, kumbaga kahit na hindi na niya itatanong yung mga katanungan na yan, is kumbaga nasasagot na doon sa iyong lead. Halimbawa nito, kapag ikaw ay gumagawa ng lead, gaya nito, 4 ang namatay, kabilang ang isang bata matapos masunog ang 100 bahay sa Cotabato kaninang madaling araw. Ang sanhi ng sunog ay gasol na sumabog. Kung saan doon pa lang sa lead mo na yun is kumbaga detalyado na masyado, kumbaga nandoon na yung mga mahahalagang impormasyon. Kumbaga nasagot niya lahat yung mga katanungan na iyon. Gaya ng who, what, when, and where, why, and how. Okay, yun yung unang tips para sa pagsusulat ng lead. Number 2 na tips is use clear and concise language. Kung saan, dito sa number 2 is kumbaga gumamit ka ng maikli at saka clear na lingwahe. The lead should be brief and to the point. Journalism often aims for a lead that's 25 or 35 words in a line. Avoid jargon and use simple direct language that everyone can understand. Okay, dito sa number 2 is kumbaga ang gagamitin mo na wika is yung clear masyado at saka maikli lang yung sinasabi, nasa 25 to 33 words lang ang yung nasasabi, na kung saan is maiintindihan na ng reader. Kumbaga wala nang paligoy-ligoy pa, diretsuhin mo na kung ano yung gusto mong ibabalita. Kumbaga dito is ang gagamitin mo is yung mga simpleng wika or yung wika na hindi mahihirapan yung mga reader mo na iintindihin kung ano yung ibabalita. Huwag kang gumamit ng mga wika na kung saan hindi maiintindihan ng nagbabasa or reader ng iyong ibinabalita. Yun yung number 2 na tips. Ang number 3 is prioritize information. In journalism, we often follow the inverted
pyramid style where the most important information is placed at the top of the article. The lead is the top of this structure. So start with the most significant fact. Okay, dito sa number 3 is kumbaga i-priority mo kung ano yung mga importanteng mga information doon sa iyong ibinabalita. Sa pamamaraang pyramid style, kung saan dapat doon sa mga importanteng mga impormasyon about doon sa iyong ibinabalita o ipinapahayag, kumbaga naka-highlight. Halimbawa, doon sa pyramid is kumbaga nasa top yung doon mo ilagay yung mga mahahalagang information sa top of pyramid. Dahil doon maha-highlight yung mahahalagang impormasyon na kung saan kapag makita ng iyong reader is kumbaga malalaman niya kung ano yung mga most important doon sa iyong binabalita. Yun yung number 3. Kumbaga i-priority mo kung ano yung mga mahahalagang information about doon sa iyong ibinabalita. Number 4 is be engaging. While it's important to be clear, your lead also needs to grab the reader's attention. You can achieve this by focusing on dramatic or intriguing aspect of the story. Okay, dito sa number 4 is bukod sa pagiging malinaw, kailangan is kumbaga doon sa lead mo is makuha mo yung atensyon ng nagbabasa or ng isang reader. Dapat makuha mo yung atensyon niya, kumbaga magkaroon siya ng focus doon sa ibinabalita mo dahil doon sa lead na iyong nagagawa. Kumbaga, ang pamamaraan na ito is gaya ng paggawa mo ng lead na dramatic or kawiling-wiling, magkaroon ng willing yung reader mo na kumbaga ipagpapatuloy niya yung kanyang pagbabasa doon sa yung ibinabalita. Number 5 is consider the type of story. The approach to writing the lead can vary depending on the type of article. Okay, dito sa number 5 is kumbaga dapat ibang uri ng balita is iba rin ang paraan ng pagsusulat ng lead. Dito is dapat kumbaga kung ano yung ibinabalita mo is doon din nakabatay yung paggawa mo ng lead. Halimbawa kung ang ibinabalita mo is yung kagandahan ng island dito sa Mindanao, na dapat ang lead mo is maganda or patungkol doon sa island dito sa Mindanao. Hindi yung gagawa ka ng lead na parang malungkot, parang about sa mga gera. Dapat is nakabatay din doon sa kung ano yung mga ano yung ibinabalita. Okay, nandito yung mga iba't ibang type of article. Hard news is focused on the most important facts immediately. Dito sa hard news naman is kumbaga dapat direktang ilalahad mo kung ano yung mga mahahalagang detalye. Kumbaga wala nang paligoy-ligoy pa, diretsuhin mo na kung ano yung mga mahahalagang detalye. Pictures, stories, leads may be more creative, narrative, driven, or descriptive. Kung saan dito is dapat maging malikhain. Maaring gamitin ang paglalarawan or pagsasalaysay. Ang ibig sabihin nito is halimbawa doon sa ginawa mo na lead is dapat malikhain or kumbaga may mga design. Halimbawa kapag nagsusulat ka ng lead, kumbaga ang unang sasabihin mo is parang sabi mo na sa unang sinig ng araw. Kumbaga parang may mga palamuti yung pagsasalita. Okay, yun yung number 5. Okay, yun lamang po ang aking report, yung some tips writing an effective lead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.